Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa patuloy na pag-iimbestiga ngayon ng ICI or Independent Commission in Infrastructure at Blue Ribbon Committee hinggil sa mga involved sa flood control anomalies at pagnanakaw ng bilyon-bilyon na pondo mula sa mga proyekto ng DPWH, particularly sa mga ghost projects at substandard na mga projects sa ipinatawag na ng ICI. Sina former House Speaker Martin Romualdez, SunWest Corporation owner at ako Bicol Representative Zaldico na hanggang ngayon ay at large pa rin at inaasahan ang kanilang pagharap di umano sa October 14 sa ICI. Samantala, 15 mga personalidad kabilang na ang mga senador na sina Escudero, Jinggoy Estrada, Villanueva, former Senator Revilla, Nancy Binay at iba pang mga congressmen ay meron nang inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order upang bantayan ang kanilang paglabas sa bansa. Matatandaang pinangalanan sina Escudero, Jinggoy, Villanueva at iba pang mga senador ni District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Ilan sa mga ito ay mga congressmen na pinangalanan ni Sara at Curly Discaya at ni Guteza. Samantala, ang hinihiling ngayon ng marami pati na rin ang CBCP at INC na gawing open and public ang investigasyon na gagawin ng ICI bilang transparency at walang duda ang taong bayan. Ito din ang mungkahi na dating Supreme Court Justice Conchita Morales. Sa kaugnay na balita ay pinatawag na ng COMELEC sina Villanueva at Escudero hinggil sa pagtanggap nila ng fund donation kung saan 30 million pesos di umano kay Escudero mula sa Centerways Corporation at 20 million pesos naman kay Villanueva mula sa San Jose Builders Incorporated noong 2022 elections bilang campaign donation, which is a violation of COMELEC code that is punishable by law. Inamin mismo ni Lawrence Lubiano ang may-ari ng Centerways na nagbigay siya ng 30 million pesos kay Escudero at inamin din ni Escudero sa kanyang media interview. Maliban dito ay ang kontrobersiya na di umano'y nakatanggap ng 30% na kickback si Escudero na ibinulgar ni DPWH Undersecretary Bernardo sa Blue Ribbon Committee hearing mula sa flood control projects na ininsert nila sa BICOM ng DPWH na pinabulaanan naman ni Escudero at sinabing isa itong paninira sa Senado at sa kanyang pangalan. Dagdag pa niya, sa mahigit ilang dekada niya sa politika ay hindi umano siya na-involve sa anumang korupsyon. Kaya mga kabunyog, ngayong araw, ni-request na ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan. Ini-request na sa DOJ na maglabas ito ng Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO. At sa mga pangalang nababanggit, nangunguna na ang pangalan ni Senador, dating Senate President Chis Escudero, saka si dating Speaker Martin Romualdez. Yun. Sina Romualdez at Escudero na ang punteriya ngayon ng ICI. Sa katunayan mga kabunyog, sa October 14, inaasahang haharap na sa ICI sila Romualdez at si Zaldico. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maganda sanang abangan yan eh. Maganda sanang abangan yan sa October 14, nakatanda ng tinatawag ng ICI itong si Martin Romualdez, dating speaker, at saka si Zaldico. O ano sila? October 14. Ang problema lang dyan sa ICI nga kasi, yan yung hindi naman natin gusto dito sa ICI, mga kabunyog, mga kababayan, hindi hindi bukas sa publiko ang kanilang hearings o kanilang investigations eh. Kaya nakakalungkot eh. Maganda makita ng taong bayan, lalo pa ang inaabangan ng taong bayan diyan, yung pagharap ni Zaldico at saka ni Romualdez. Kung naka-televise yan o naka-livestream katulad ng ginagawa dun sa pagdinig ng Kamara at ng Senado, maganda sana. Transparent sa publiko. Malalaman ng publiko ano bang mga sagot nila Romualdez at sa kanila Zaldico sa mga isyu laban sa kanila. Ay dito hindi. Ang pinapakita na lang ng ICI, pictures.
pinapakita ng ICI yung picture na pinapanumpa yung katulad kanina ba yon pinatawag si Mark Villar o may picture ni Mark Villar na nakapanumpa siya ganun. Pero yung ano bang nangyari sa patawag na yon, anong mga sinabi ni halimbawa kung aattend sa imbitasyon ng ICI si Romualdez at si Saldico baka biglang umuwi. Hindi natin alam, October 14 pa yan. O di maganda sanang makita ng taong bayan. Wala eh. Yan ang problema diyan sa ano na yan. Yan sa ICI. Lahat na halos yung CBCP, pati Iglesia ni Cristo, humihiling sa kanila na isa publiko. Tama yung punto ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales. Yung hearing nga ng mga kaso sa korte bukas sa publiko. Kung gusto mong umattend sa hearing ng sa korte, pwede. Bukas sa publiko ang hearing. Pero ito, wala. Kahit media, wala. Bawal ang media sa loob. Bawal ang live stream. Bawal ang media coverage. Wala. Sila lang nakakaalam kung anong nangyari doon sa loob. Yan yung problema dyan. Tapos, ang gusto nilang mangyari, suportahan ng publiko yung ginagawa nila sa ICI. Yan ang problema dyan. Sa napakainit na issue na ito ng korupsyon na napakagarapal, napakalawak ng korupsyon na ito, gusto na malaman ng publiko ano ang sagot nila Romualdez, ano ang sagot nila Saldico. Yun, sana yan, October 14 sana. Ngayon dito sa 29 ito mga kabunyog. 29 na iba pa ang nakalista diyan. Nandyan si Jinggoy, nandyan sa pangalan na yan ng mga ilalagay sa Immigration Lockout Bulletin, ang nangunguna pangalan ni Romualdez. Pangalawa, pangalan ni Escudero. Tapos si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Nancy Binay, si dating Senadora Bong Revilla. Tapos mga congressman, maraming congressman ang nakalagay dyan. Ang ibig sabihin yan mga kabunyog, ang Immigration Lockout Bulletin, hindi pa naman yan whole departure order. Iba yung HDO sa ILBO. Iba yung HDO sa ILBO. Pag sinabi nating HDO, whole departure order, ibig sabihin hindi ka na talaga makakalabas ng bansa. Hindi ka na makakalabas ng bansa kasi whole departure order yun. Kaya lang, linalabas lang ang whole departure order kapag may kaso sa korte. Ito kasing mga ito, wala pa tong kaso sa korte, nasa investigation stage pa lang to eh. Nasa investigation stage pa lang lahat ito. Kaya nga medyo mabagal talaga. Medyo mabagal talaga. Dahil wala pa silang kaso sa korte, hindi pa pwedeng maglabas ang korte ng whole departure order. Ang nakakapaglabas lang kasi ng whole departure order ay ang korte. Parang warrant of arrest yan eh. Parang whole departure order, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. Whole departure order, HDO. Ito, ILBO lang ito, ILBO. Immigration Lockout Bulletin Order. Pag sinabi nating ILBO, pag dumaan ka dun sa immigration, ititimbre sa DOJ, ititimbre sa pero hindi ka pwedeng pagbawalan na hindi ka pwedeng lumabas. Ang ibig lang sabihin nito, babantayan na ang mga galaw mo. Imo-monitor, look out. Kaya sa totoo lang, bakit medyo mabagal? Ang problema talaga sa atin, ganyan ang ganyan. Mayroon bakit kasi nangyari yan na hindi pwedeng mag-issue ang DOJ ng whole departure order. Hindi pwedeng mag-issue ng whole departure order. Yan po yung landmark case ni Laila de Lima at ni Gloria Arroyo. Naalala nyo nung Secretary of Justice si Laila,
Tapos palabas din sana nun si Gloria Arroyo, yung naka-neck brace. Nung lalabas na siya, hindi pinalabas ni Laila de Lima. Secretary of Justice noon, si Laila. Hindi pinalabas. Hindi nakalabas ng bansa si Laila de Lima, ay si Gloria Arroyo noon. Kaya lang, nakarating sa Korte Suprema yung issue na yon. Yung mga abogado ni Gloria Arroyo, question yung ginawa ni Laila de Lima. Yung desisyon ng Korte Suprema ganito. Alam nyo kasi sa atin, democratic country tayo eh. Yung kalayaan ng tao, yung ano yan, yung freedom of movement yan eh. Yung kalayaan mong gumalaw kung saan mo gustong pumunta, kahit sa ibang bansa. Hindi pwedeng bawalan yan. Maliban na lang kung may hold departure order. Kaya lang lininaw ng Supreme Court, ang pwede lang mag-issue ng hold departure order ay korte pag mayroong pending case. Ang pwede lang gawin ng DOJ, ng immigration lockout bulletin. Kumbaga ano ka lang, i-monitor ka lang kung anong mga galaw mo. Pero hindi ka pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng umalis. Bawal po yun. Na ano po yun, na nagtuturo ako ng constitutional law. Peter Cabili, salamat sa pag-send ng stars. Nagtuturo ako ng constitutional law pagdating doon sa Bill of Rights, yung freedom, yung kalayaan ng freedom of movement, yung kalayaan mong gumalaw, yung liberty of abode, yung kalayaan mo nasaan kung saan mo gustong tumira. May kalayaan ng tao ng ganun. Liberty of abode and travel. Yan yun. Yung kalayaan mong kung saan ka manirahan, magbiyahe ka kung saan. Kalayaan mo yan. Bill of Rights yan. Nasa Constitution mismo. Hindi pwedeng bawalan yan. Hanggat walang order ang korte. Kaya korte ang mag-o-order. Ngayon, pag may order na ang korte, pag may kaso ka na sa korte, magre-request sa korte ng hold departure order. Habang wala ka pang kaso, yan lang ang nagagawa, immigration lockout bulletin. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, ito na nga yung problema ng natin. Kapag mayayaman at makapangyarihan, maraming Bill of Rights, maraming mga proseso, pero pag mahirap, kulong ka kaagad. Wala nang mga due. Diba? Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Ang pinag-uusapan, yun na nga, di ba? Laging ang pinag-uusapan, yung mama na nagnakaw ng sardinas, kulong agad. Kulong agad. Pero yung mga ninakaw ng bilyon, trilyon, ay, grabing dinadaan ng proseso. Tingnan nyo yan. Hanggang ngayon, lookout bulletin order pa lang yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang nangyayari. Pero anyway, ang importante, at least may nangyayari. At least may nangyayari. So, ang maganda dito, sana, itong ginagawang ito ay totoo. Sa unang pagkakataon, ang dating Senate President at dating Speaker, pinakamatataas na officials ng bansa, ay nahaharap ngayon sa ganitong investigasyon. Sana, dito makikita yung sinasabing commitment ng administrasyon ni Marcos. Sabi niya, no one will be spared. Dito yan makikita. Lalo na dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kasi ito talaga yung magiging barometro sa kanya yung sukatan. Hi, Pulo Carpio, salamat sa pag-send ng stars. Ganon din kay Rudy Santos, kay CY Tupal. Salamat sa inyo So, mga kabunyog, mga kababayan, ito ngayon, marami ang nakalagay dyan sa lookout bulletin order. 29 plus yung dalawa na yan. Pero ang importante dito, kasama dyan si Villanueva. Actually, mga naunang na-issuehan ng lookout bulletin order, sila Villanueva, sila Hernandez, sila Alcantara. Itong mga listahan na ito yung mga pinangalanan ni Diskaya. Marami dyan mga kongresista yung mga pinangalanan niya ni Diskaya. Kaya yung mga sinasabi nila Marcoleta na parang may pinipili, hindi naman Di ba nung nag-appear si Diskaya, nung chairman pa ng Blue Ribbon si Marcoleta, ang mga pinangalanan doon, mga kongresista,
si Congressman Roman Romulo ng Pasig, si dating Congressman Marcy Chodoro ng Marikina, nandyan pa rin sila sa inisyuhan ng ng lookout bulletin. Si former Congressman Marvin Rillo ng Quezon City, nandyan. Kaya yung sinasabi ng nila Marcoleta na parang may pinipili, yung lahat ng sinabi na kongresista ni Diskaya nandyan eh, kaya nga 29 yan eh. Ha? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong itong immigration lockout bulletin, marami ang nakapangalan diyan. Sino-sino mga nandyan? Yung mga pinangalanan ni Diskaya. Yung mga pinangalanan ni Diskaya, yan yung nandyan. Kaya bakit umabot ng 29? Mga kongresista ang nandyan. Si Joel Villanueva, si Alcantara, si Hernandez, wala dyan. Pero sila naman yung naunang lockout bulletin. Naalala nyo, may una ng linabas na immigration lockout bulletin, sila yung nandun. Ayan nag-react si Xi Putin. Sabi ni Xi Putin, bakit closed door ang ng ICI? Yun na nga eh. Yun na nga yung issue dyan eh. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kapag sinampahan na sila ng kaso, pwede nang humingi sa korte ng hold departure order. Yan na yung bawal ka nang lumabas ng bansa. Yan yung hold departure order. Kaya ngayon, may hiwalay na development, si Saldico at saka si Romualdez pinapatawag na sa October 14. Yun ang pitsang naka-schedule silang humarap. Kaya ito? Yun, tama ka Roberto Janco. Malabo yung sinasabi ni Marcoleta na may pinipili. Mga kongresista nga ang nandyan. Mga kongresista ang nandyan. Saka si Romualdez. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sana nga nakikita natin kung anong nangyayari dyan sa ICI. Wala eh. Ang nangyayari lang sa atin ganito, mag-aanunsyo ang ICI. Nakatakdang ipatawag si ganito sa ganitong pitsa. Sumunod na lalabas niyan, bababa sa kotse, bababa sa sasakyan, pipicturan. Yun lang, press release na yun ng Katapos pagpasok doon sa opisina doon sa ng ICI, kapanumpain na ngayon. Bilang resource, bilang under oath. Yun lang. Kung anong nangyari doon, kung anong mga tanong doon, tapos kung anong mga naging sagot, wala. Wala. Yan yung nangyari. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa mga nagtatanong ng updates, ito na yon ang updates natin, sina Romualdez at Escudero na ang iniimbestigahan ng ICI at saka si Saldico. Ang hakbang ngayon ng ICI, pinapalagay na. Ang maglalagay kasi, ito na yung pwede bang mag-issue ng immigration lockout bulletin order ang ICI? Hindi. Wala sa kanilang kapangyarihan yan. Pwede lang silang mag-request sa ahensya ng gobyerno. Sinong ahensya ng gobyerno ang mag-i-issue niyan? DOJ yan. Kasi lockout bulletin order pa lang yan. Immigration. Ang may hawak ng immigration ay DOJ. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, so yan ang sa 14 pinatawag si Saldico at saka si Romualdez. Alamin natin na lang kung anong mangyayari. Alamin na lang natin kung anong mangyayari. So magandang araw mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Sabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikilam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may sesyon. Para kung hindi kami sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron sesyon kung saan magde-decide kung ano nangyayari. So, but I do believe Senator Soto, the Senate President, is on it. They're talking about it. So, it's too big an issue, too big a committee na hindi namin ayusin as a Senate. Pero sir, satisfied po kayo sa takbo ng investigation po ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po Hindi ako ni Senator satisfied Ping? sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin
listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun ha, parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan eh. Naguluhin mo lahat. Na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, uy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. Dito. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan, so katulad na nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon. Di ba? Put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control. Hindi ba mali yun? Sipin mo, may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka naglabi na lagyan yun. O pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon, sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. 'Di ba? So as I said, 'di ba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang mga iba't ibang grupo. So having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pagka ganon. Di ba? No. Pag Malacanang ang nag-release dahil siya, unprogrammed. Ano yon? Insertion, amendment. O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Pero sir, kayo po, meron kayong choice po kung sino Choice po ng majority yon. Kung gusto lang ibigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa But po I kasi don't sa mga kinoconsider din po, again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin niyo po, Sama ko siya Sunday night. At that time, kakasabi lang ni Senator Lacson na mag-resign siya. So hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, yung proposal ko na resign all, I think hindi pa niya nababasa kaya hindi niya ako kinonfront about it. So, but since Sunday night, hindi ko pa siya nakakausap. So, but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. Di ba kasi talagang usapan ng majority yun eh. And so far ang nangyari yung mga ayaw, di ba? But basic lang muna. Dapat matuloy yung hearing. Dapat yung ICI din maayos at dapat may kung papanigan ko man yung ICI na wag i-live stream, at the very least parang korte na pwede doon reporters. 'Di ba? Yung nakita niyo sa US, 'di ba, yung pwedeng may magse-sketch tapos no notes kayo. Pero yung hindi na natin alam ko ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat 'yon. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. So, halimbawa, kung naging conclusion nila, 24 senador involved.
or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, ha? More informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo na alam nangyari before that, eh. Di ba? Doon lang sa ICI, Senator. Pero ang decision na nila is not to make it public. So who can tell them, who can force them or ano man para isa publiko nila yung Well, remember, procedures? Pahapyaw, I talked about that on the floor. Na while it's a good idea to have an independent commission, anong parameters? 'Di ba? Kasi at least ako ha, pag independent kasi, independent from who and what? Balik ko sa inyo. Yung first meeting nila sa Malacanang eh. Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. So, di ba, everyone sees the sincerity of the president in getting but it's not necessarily independent. Then do they have the powers? Then hindi siya di ba? So, maraming problema. And then yun nga, then yung House may investigation, tinuturo Senate, tumigil. Senate, tinuturo House, napunta sa biglang pinalitan yung chairman. So, but I can tell you, medyo unfair sa minority yung sinasabing pag nagpalit ng suspect, yung Blue Ribbon. Naumpisahan yan. Mga miyembro ng minority nandun. Si Senator Marcoleta ang chairman nung nag-umpisa. May narinig nyo ba kayo sa amin na suspect na papatayin to? Kasi alam kong hindi papatayin ni Senator Lacson yung hearing na yan. Iba lang yung direksyon. So even if mapunta sa minority or yung minority maging majority, walang papatay ng investigasyon na yan. And yung direction is important in the sense that people will understand. But it's open. Any senator can butt in at any time. That's the nature ng congressional hearings, kaya maganda eh. Di ba? Titigil lahat yan kapag matibay yung batas sa ICI and mapakita nila yung direksyon at mapapakita nilang lumalapit sila, hindi lumalayo. Lahat kasi ng investigasyon ngayon, lumalawak. I will not say that the investigations daw has not been producing fruit. Ang problema nga, hindi natutumbok yung bullseye eh. Yung masterminds with an S. And secondly, yung sistema. Any crime, kailangan may working theory kanyan. Di ba? Yan ba, sabay-sabay na lang na corruption everywhere? Na nagkanya-kanya na lang? O yan ba, may isang mastermind na eto pondo ng gobyerno, paano natin gaganituin? So, wala kayong narinig na ganun. Wala tayong narinig ganun eh. Di ba? Magkakalinaw yan. Ilabas lang kaagad yung saan mga lugar. Kasi kung makikita mo, nationwide, meron biglang ghost lahat. Ibang usapan yon. Pero let's say, 4 na probinsya, kalahati lahat, pati yung percentage ha. So, kahit sa Bulacan, hindi naman sinasabing 100% doon ay ghost. Kasi kung 100% ghost doon, edi pila na natin din lahat ng contractor doon. Maraming masasabi yung mga yon. Diba? Sir, basta yung sa ICI is open it to kung hindi man buksan sa publiko, at least sa media. More transparency. So, dun sa sinabi nilang ayaw nila i-live stream, sige, assuming hindi na magbabago isipan nila. So, ibalik natin sa kanila. What form of transparency can you offer that will give us enough information that the journey will be together? Hindi kayo lang. Ano bang downside sa Senator nung sa na-closed door siya? Hindi, kasi kahit sinong nag-iimbestiga ngayon, iniimbestigahan din eh. Kaya syempre, iwas intriga di ba kahit kami naman sa Blue Ribbon kung ginawa naming executive committee at executive session, tapos kami-kami lang, kaya lang, maniniwala ba ang publiko sa mangyayari? Ang kaibahan, hindi naman congressman and senador na sa ICI, so wala naman silang projects doon. But di ba, yun ang sinabi ko kay Senator Ping noon, nung sinabi niyang hahabulin niya ng taga pag may nagsabing may pondo siya. Sabi ko kasi yung motive or yung pwedeng ibintang sa'yo, hindi lang yung pondo eh. Lahat tayo may interest eh. Political interest, economic interest sa atin. And it's not always bad. Di ba? May motivation tayong lahat eh. Kaya ang kakampi natin dito, kayo nga network news network eh. Minsan naharas pa na may agenda kayo eh. Di ba? Yung pakayang etong mga political. Sir, isa lang. So,
Yun yung isang suggestion. Will they allow X number of media? Let's say 10, 15 a day. O, 5 from TV, 5 from radio, 5 from print, or mas marami sa print. O, so, for example, the questions they ask. Kung ako, I would crowdsource that. Kasi your answers is only as good as your questions. Senator, isa na lang, magpapalit na nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano yung hinihingi ninyong guarantee from the minority na magpapatuloy yung investigation? Hindi kami nakikialam sa affairs ng majority. No? Lahat tong mga rumors, etc. nanggagaling dyan. Nasusutsutan ako ng asawa ko live Sunday night kasi nga, sa dami nagte-text sa akin, totoo bang Monday? Wala namang sesyon di ba? So sinabi ko sa Facebook Live ko, walang mangyayari Monday. Unang-una, wala namang sesyon. Di ba? No, so sinabi ko nga doon na sa Friday may mangyayari pero hindi ako si Cheese. Sumigaw ng hoy tapos may sut-sut yung asawa ko. Kasi nga, hindi pa niya narinig yung ending. Ang sabi ko, sa Friday, birthday ni Cheese. Kaya siya ang maghahanda. Ako kasi 28 pa birthday ko. Sa minority, hindi namin pinag-uusapan. Pagka nasa TV, ganyan, may magpo-post, totoo na ba ganyan? Hindi. Nasa majority yon. Nung humiwalay yung 5 para magsabing independent kami. Ang tagal nyo naman sa